US sanction itong ICC sa pamamagitan ng executive order, 'no? Yari po, parurusahan po ni Donald Trump itong ICC. Kung bakit po 'yan pag-uusapan natin. US sanction itong ICC sa pamamagitan ng executive order, 'no? Yari po, parurusahan po ni Donald Trump itong ICC. Ito pong NSC, yung National Security Council, yung pagkakatanggal po, maganda po itong paliwanag nito ni General Orlando De Leon, o retired General Orlando De Leon, o retired General Orlando De Leon, na yung paliwanag niya po riyan sa bakit po pinatutupad yung EO 81 o yung reorganization, yung pagtatanggal po kay BP Sara bilang miyembro ng NSC o National Security Council, may kinalaman po yan dito po sa impeachment. Yan po mapag-uusapan natin, dalawa lang pero hitik na hitik, no? Matindi po yan. Malungkot po ang mga umaasa na yung mga Duterte ay madadala nila sa ICC dahil pagkatapos po na gawin ni Donald Trump sa ICC yung kanyang balak gawin, mababawasan na po yung angas at kapanyarihan nitong ICC na to na makialam, no, sa mga bansang mayroong soberenya katulad ng Pilipinas. Bigo na naman po, no? Yung mga ang tanging pag-asa lang po para maparusahan si Pangulong Duterte ay sa pamamagitan nitong ICC kasi wala naman po silang malinaw, no? Panay hearsay lang po itong kanilang at propaganda lamang yung ikinakaso nila kay Pangulong Duterte sa Pilipinas. Hanggang press lang po, hanggang media lang po. Wala pa pong kinakaso hinggil po dyan sa EJK at sa war on drugs kay Pangulong Duterte. Yung kaisa-isa po na inaasahan nila na ICC, eto po, kapapasok lang po na balita, paparusahan ni Donald Trump. Hindi po dahil kay Tatay Digo. Yan po ang pag-uusapan natin. Pag-usapan natin, no? Alam niyo po, siyempre, nang-aasar lang po tayo nung mga una, no? Inaasar natin itong mga tagapamandila ng ICC dito sa Pilipinas. Tinatanong natin sila, ano na, kumusta na yung pinagmamalaki nyo na warrant of arrest ni Pangulong Duterte mula dyan sa mga dayuhang ICC. Ito po yung mga tao na yung makabagong makapili, no? Very willing po sila na ipagkanulo ang kanilang mga kababayan mula po sa mga dayuhan, no? Ganyan po kasusutil itong mga hinayupak na to kasi hindi nila kaya. Alam nating lahat na legal yung ginawang war on drugs ni Pangulong Duterte dahil siya po ang presidente ng Pilipinas at that time. Legal po yung kanyang war on drugs. Alam naman natin, propaganda lang po nila yan lahat. So, ngayon po, si Donald Trump nagsabi, eto po, ayon po sa balita na to, Middle East Monitor, US President-elect Donald Trump plans to impose devastating sanction against the International Criminal Court, ICC, in The Hague immediately after taking office. Yan po. Ayon pa po rito, yung executive order ay maaari pong ipatupad ni Donald Trump o ideklara ni Donald Trump as soon as January 21, no? Okay. It will target both individual ICC personnel
including judges and prosecutors and the institution as a whole. Okay. Ito po ang malupit, no? I-discuss po natin. Baka sabihin nyo, ano naman epekto niyan? Hindi po. No? Hindi, kung, kung papansinin nyo po, ngayon po nangingilag na buong mundo kay Donald Trump. Yung mga ang daming sinasabi kay Donald Trump before siya kasi akala nila mananalo si Kamala eh. Lahat na po ngayon nagtitiklupan na. Yung mga bansa po sa Europe, medyo sumisipsip na po kay Donald Trump. Hindi po natin maialis, no? Superpower pa rin po ang US sa kasalukuyan, no? Angat na angat pa rin po yung military might ng US. Siguro kung mayroon pong distant second sa kanyang military might, yung China yon, no? Kaya po itong mga European countries nagtitiklupan na po ngayon. Ngayon, eto po, bakit po apektado sila sa gagawin ni Donald Trump, pati po yung treatment nila dito sa ICC? Ito po yun, no? Executive orders, hindi. The administration intends to classify the ICC. Ika-classify po nila o ituturing po ng administrasyon ni Donald Trump, similar to those used by State Department for terrorist organizations globally. Ayun, no? Parang similar, parang katulad ng deklarasyon na yung grupo na yan para kang dineklara na terrorist organization. Okay, refresh lang po kayo pag nangyayari yan. Ako rin Okay, ulitin po natin yung no? Ulitin po natin. The administration intends to classify the ICC as organization threatening US interests. So, idideklara po ni Donald Trump na yung ICC ay organisasyon na threatening US interests. So, katulad po yan ng pagdedeklara sa isang organisasyon na isang terorista. Okay? So ano po ibig sabihin niyan pag dineklara po na against US interest? Ibig sabihin, yung mga bansa na kumikilala pa diyan, no? Magkakaroon din po ng kumbaga sinabi na nga ng US na wag niyo yung organisasyon na yan, wag kayong makikisama na diyan dahil yan ay against sa amin. Okay. So magbibigay kami ng sanction diyan. Sino mang bansa yung makikipag-ugnayan pa rin sa ICC ay medyo magiging masama po yung dating sa US. Parang nakikisama kayo sa bansa, sa isang organisasyon na nagte-threaten sa amin bilang US. Okay. Kaugnay ito ng pagdedeklara o pag-i-issue ng ICC ng mga warrant of arrest sa kaibigan ng US na si Prime Minister ng Israel, Benjamin Netanyahu. Alam niyo po, noon pa, nung unang presidente pa si Donald Trump, talagang isa po yan sa niya, no, ipagtatanggol niya yung Israel. Wala naman po tayong pakialam sa sa gusto niyang gawin sa buhay. Pero natutuwa po tayo kasi po hindi lang po ang epekto niyan sa US, no? Ang epekto po niyan, lahat ng mga kaalyado ng US, lahat ng mga kaibigan ng US, medyo mag-iiwas po diyan kung ayaw ninyong kayo ay madamay sa galit ng US dito sa ICC. Okay. So, kawawa po, pag tayo po nagpatuloy tayo sa pag-entertain dito sa ICC, mas lalong mababadshot itong si
si BBM. Kasi hindi niya kaya, eh. Hindi niya talaga kaya yung mga pinsan niya, eh. Salita-salita siya, 'no, tungkol po sa, na walang jurisdiction yung ICC. Alam niya naman na walang jurisdiction dito sa atin, pero inaalaw niya yung mga, ah, investigation ng Congress para ang direksyon kasi niyan para kung hindi man, direktang makapag-imbestiga yung ICC rito, magamit yung investigasyon sa Congress ng kanilang korte, lahat ng mga ebidensya ro'n. Ang problema, hindi po papasa yung investigasyon ng Congress diyan po sa ginawa nila sa Quadcom. Hindi po uubra yan na maging ebidensya yan dahil nakita niyo naman one-sided. One-sided po yung pag-iimbestiga nila sa Quadcom. One-sided, pabor sa mga kalaban ni Tatay Digong. One-sided, pabor sa mga drug lords, etc. Okay. Kaya sunod-sunod, correct. Sunod-sunod na po tong karma ni BBM. Hindi na naimbitahan. Alam nyo, pumapalag po itong mga BBM vlogger, no? Wala naman pong pakialam dapat naman hindi naman daw po malaking issue yung pag-imbita. Anong hindi malaking issue? Huwag kayong peke. Kung hindi malaking issue sa kanya yan, siya nga ang kauna-unahan, isa sa mga naunang bumati kay Donald Trump, eh. Kung hindi malaking issue sa kanila yan, di walang problema, di ba? Lalong walang issue sa amin yan. Baka nga kahit imbitahan si Tatay Digong, hindi rin naman pupunta sa US yan. Yun po ang wala talaga. Kasi nung panahon ni Tatay Digong, natatandaan ko, 2 beses yatang inimbitahan si Tatay Digong. Nung panahon ni Donald Trump, yung unang presidency ni Donald Trump, hindi naman dumalo talaga si Tatay Digong. Okay. Kaya ba na US yan? Yung sinasabi nilang isa-sanction nila yung ICC. Siga po ng mundo ang US. Kaya po nila yan. At nagawa na po yan ni Donald Trump. Mas maliit lang yung sanction. Sa ICC rin. Basahin po natin. Ito po, balita po to nung unang presidency ni Donald Trump, December 14, 2020. Ang ano po nito, si Fatu Betsoida pa. Yan po yung babae. Siya po yung prosecutor ng ICC. Ang gustong imbestigahan nito ni Betsoida, yun pong US mismo, no? Yung ano ba yung imbestigahan dito? Kung hindi ako nagkakamali, ayan. ICC investigation sa mga US forces sa Afghanistan at Palestine. Ngayon, kaya nagalit si Donald Trump. Sinanction niya 2 tao lang, hindi yung buong ICC. No? Pinarusahan niya. Yung baka nalilito po kayo sa meaning ng sanction. Pag sinabi pong sanction, dito po sa wordings na to, parusa. So pinarusahan po ni Donald Trump itong si Betsaida at saka yung kasama niya pa sa ICC, si Fatu Betsoida at saka si Pakiso Mochochoco. Okay. So ano po yung sinanction sa kanila? Freeze po, no? May executive order nung 2020 si President Donald Trump. Freeze po yung mga pag-aari ni Betsaida sa US. At isa pa, ito po ang pinakamalupit dito, no? Dineklara sila na kasi dideklara sila na yung parang hindi ka kanais-nais. 'Di ba sa atin meron tayong yung persona non grata, 'di ba? Hindi ka ayaw ka namin dito. Merong katumbas nun,
ano ba yung tawag doon? SDN, Specially Designated Nationals, o yung tinatawag na Black Persons List. Person lang po to So blacklisted po sila sa Amerika. Okay, ang tawag po sa kanila SDN or Specially Designated Nationals. Yan, no? Na-block kayo, ayaw namin sa inyo. Pero dahil may mga kayamanan sila sa US, freeze ngayon, hindi mo pwedeng gastusin. Kung may ari-arian ka, hindi mo pwedeng ipagbili. Naka-freeze yung asset ng prosecutor ng ICC noon nung panahon ng unang presidency ni Donald Trump. Ngayon po, ang balak parusahan ni Donald Trump, hindi na lang po yung si Khan, yung prosecutor. Ang balak pong parusahan na ni Donald Trump ngayon, yung buong organisasyon na ng ICC kasi masyado ng sutil. Masyado na silang nakikialam sa mga sovereign nations. Hindi po member yung US eh. 'Di ba? Same sa Pilipinas. Hindi nga kami member, bakit nyo kami imbestigahan? So magpe-flex lang po ng muscle tong si Donald Trump. At yan po. Ngayon, kung kayo ay na-declare na SDN ng US, kadalasan po ng blacklisted sa US, kahit yung property mo nasa ibang bansa, wala sa US, kadalasan po, yung mga bangko, halimbawa, ang pera mo nasa France, may bangko ka sa France, sasabihin mo, wala naman sa US, hindi ako apektado. Hindi po. International po yan. Kadalasan po, kinikilala ng mga bansa, lalo na ng mga Europeans, yung mga sinasanction ng US. Kasi takot sila na sinanction ng US, tapos ikaw, makikipagtulungan ka sa kanila. Yun yung magiging problema ng ICC ngayon. O ngayon, kumusta na uli dito sa Pilipinas? Kumusta na yung mga tagapagsulong ng ICC dito? Banggain nyo si Trump. Nakita mo ba listahan? Okay yun. Ayaw mo nung sisikat ako. Ano po yan eh. Badge of honor po yan. Yeah? Badge of honor po namin yan pag napatawag kami. Biruin nyo, hindi nga ako sikat eh. Konti lang nakakakilala sa akin, bigla nila ako papatawag. Di sumikat ako bigla. Okay nga yun. Ang kukulit nyo naman. Okay yan nga yun dahil sisikat nga ako. Ano magagawa mo? Alam nga naman magtago ka, di hinuli ka. Pag ikaw pinatawag ka sa Congress, pumunta ka ron. Pag tinanong ka, sumagot ka. Pag hindi nagustuhan yung sagot mo, di kukulong ka. Pero sikat ka. Nasa balita ka na kinabukasan, di ba? Sige na, i-quote nyo na si Trillanes ngayon. Malalapit na yan, 2021. Putya, meron na kagad executive order. Kayo ang hahantingin ni Donald Trump. Tama. Bakit ba nagsisikat yung mga yan? Di ba? Kailan ba sumikat yung mga... Wala namang problema eh. Doon makikita ngayon yung husay. Wala tayong magagawa. Ganyan na kalakaran eh. Kaya nga, kung sino-sino na nagrarally. Tama. Kung hindi naman, hindi pa ako kailangan
Mahirap yun na umaasa ako na ipatawag tapos hindi naman pala dahil hindi ka naman sikat. Okay, punta na po tayo rito sa reorganization ng NSC. Alam niyo po, wala po kayong ewan ko kung paano nila nalaman na nariyan ako. Wala po akong problema diyan. Part po 'yan ng anong tawag dito? Part po 'yan ng ating ng trabaho, risk ng ating trabaho. Okay, ito po si Orlando De Leon. Ibig sabihin, kung kami na ngayon na nagre-risk, yung mga media po ay safe na, eh, wala na talagang kwenta yung media. Okay, punta na po tayo rito sa local, yung NSC. Sabi po ni retired general, isa po to sa mga talsik mo lumalaway. Isa po to sa sa mga retired general na very vocal, no, sa pagtira o sa pag-expose dito sa mga katiwalian sa gobyerno ngayon. Okay. Sabi po, here's my take on EO 81. The president has the authority to organize and reorganize the National Security Council. Whether its decision to reorganize and or to determine its composition is rational and will address the national security issues or not is debatable. Correct. Tama naman, di ba? But why would he issue EO 81 at this time? Yan yung tanong no? Bakit ngayon mag-i-issue ng EO 81? Kaya po mas magandang talakayin itong sinasabi ni Orlando De Leon. Kasi dating general to eh. May kinalaman talaga siya sa national security. Okay. The answer lies in the impeachment of BP Sara Duterte Carpio. The palace has just laid its card for all to see that the impeachment of BPSD is full speed ahead. So wala na pong atrasan to, no? Sabi ni General De Leon, pinapakita na po ng palasyo, wala nang atrasan to. Gusto naming matanggal sa posisyon itong si Sara Duterte. Yan. By hook or by crook, the Filipino people will be decapitated. Matatanggalan daw po tayong mga Pilipino ng leader ng oposisyon, no? Tatanggalin nila, gusto nilang pugutan ng ulo yung leader ng hindi po literal, no? Yung tanggalan ng ulo ang oposisyon. That threatens the existence of thieving capital. Yan. Na dahil si BP Sara po ang threat dito po sa mga magnanakaw sa gobyernong ito. Tinatagalog ko lang to kay Orlando De Leon to. Who lasts for absolute and perpetual at na masisiba sa kapanyarihan. Ayaw nung naranasan pong makaupo sa Malacanang, halos ayaw nang bumitiw. Knowing the anticipating the violent reaction that the impeachment would generate. Ayan po, no? Alam na nila na ito pong impeachment ay magdudulot to ng mga kaguluhan, no? Violent reaction mula po sa mga tao. Ina-anticipate na po nila yan. The advisors of BBM anticipate that the existence of presidency would be under threat. Yan. Dahil po sa impeachment, kaya nga po ayaw ni BBM na ituloy yung impeachment dahil alam niya magkakagulo, matetreten yung kanyang presidency. Pero matitigas ang ulo eh. Mas makapangyarihan kay BBM yung mga
may ambisyon, no? Sila ang nasusunod. Hence, such situation would require the convening of National Security Council as they deem as national security concern. Kaya, kung alam nila na magkakaroon ng kaguluhan, puwersado sila na mag-meeting yung National Security Council. Thank you very much kay Food Trip ni James na nagbigay ng $99 na pangkape. Food Trip ni James, mukhang nagbalik ka na naman. Maligayang pagbabalik. Okay, now, how do you think would it look if the object of and reason for convening the National Security Council will be sitting together with his father, the former president? Napaka-awkward naman, sabi ni General De Leon, na yung dahilan kung bakit nyo kinonvene yung National Security Council, si VP Sara Duterte ay kasama na magmi-meeting kung paano nyo pipigilan yung suporta ng mga tao kay VP Sara. Di ba awkward? Kaya minabuti nila natanggalin na si VP Sara kasama yung tatay niya at nadamay na lang po si ERAP at si GMA para naman hindi magmukhang in-specify nilang tanggalin si VP Sara at saka yung tatay niyang dating presidenteng si Rodrigo Duterte. Okay. Ang konklusyon ni General De Leon, EO81 is the panic button. Nagpapanik na po ang gobyernong ito. Kaya nila ginawa yung EO21. Everyone has crossed the Rubicon. Wala na pong atrasan ng lahat. Eto na po yun. Crossroad na po ito ng history natin. Hindi na po pwedeng umatras. Todohan na, kumbaga. Final showdown between the Filipino people sa likod ng mga Duterte at yung versus President Marcos na nasa likod yung mga magna cum laude. Kaya ang huling bili ni Orlando De Leon, mukhang ito ay sinasabi niya sa may mga balak. Kung ano man yung balak, alam nyo na yun. Plan accordingly and execute decisively. Okay. Huling habilin niya yan sa mga malamang ito po ay mga kabaro niya, no? Plan accordingly and execute decisively. Kaya ano na po to? Todohan na po to. Ito po, we are being part of history. Yan pong rally ng Iglesia ni Cristo. Ano po yan, no? Talagang isa po yan sa mga sa history merong kami tinatawag na na matatala po yan yung January 30 na yan. Matatala yan na isang magandang is either simula yan or culmination. Yan January 13 rally ng Iglesia ni Cristo. Is either yan ay start or culmination ng mga galit ng mga Pilipino. Laban po dito sa government ni BBM. Todohan na po. So yung mga tao na, wala ba tayong gagawin? Ito na po yung pagkakataon nyo. Yung mga mahilig maningil, yung mga mahilig na, ito na po yun. Mukhang nakahanda na tong grupo nila General De Leon, nagpahayag na yan. Plan accordingly, execute decisively. Kaya, tapos isasabay nyo pa yung
Isasabay niyo pa yung ano, yung papatawag niyo sa Congress yung mga vlogger, maha-highlight lang po kung gaanong mas magaling sa inyo yung mga vlogger. Alam niyo po ang pagkakaiba ng mga vlogger kaysa sa mga nauna niyong inimbestigahan diyan sa Quadcom, etc. Sila po, professional po sila sa kanilang mga trabaho, professional police officers, professional soldiers, hindi po sila sanay sa dakdakan. Yung mga nauna niyo pong naimbita, kasi kanina pa may nagsabi, kasama ka sa ano, sa imbitahan. Ang pagkakaiba po ng mga vlogger, sanay po kaming mabilis mag-isip, sanay kaming dumakdak, sanay kami ng yung mabilis na, eto na yung chance ko to shine. Sasamantalahin po ng mga vlogger yan. Hindi po kami pupunta ron at yung mga nauna pong mga iniimbitahan dyan, kaya sila nadudurog. Sila Kasiong, sila Alice Go. Hindi naman po sila sanay ng mga ganito. Putya, dito, ilan ang pumapasok ng mga troll dito eh. Nasasagot namin ng mabilisan eh. Kaya kung isasabay nyo pa yan, dagdag pa yan. No, dagdag pa yan dahil ang dami pong follower ng mga vlogger eh. Lahat po ng follower ng mga vlogger, manunood po lahat yan. So ang ibig sabihin po, yung pinakamarami namin views, yun po yun yung manunood, tutok po yan. Pag pinatawag nyo po yung mga vlogger, no? Para kayong yung mga malalaking rally na maraming nanonood, ganyan po epekto niyan. Makikita po nila na, wala naman sinabi si Badong na masama, bakit na-contempt? May kakayahan kaming sa rally nga, biglang makakakita kami, mapapasigaw kami. Nakita namin yung GMA, di ba? Bigla namin pinalayas. O bigla akong sinabihan yung mga reporter ng GMA. Mga instant yun eh. Ngayon, pag may sinabi sa amin na contempt yan, ano sa tingin niyo gagawin ng mga vlogger na naroon? May kinontempt sa amin. Puta, kanya-kanyang sigaw yan. Eto po kami. Umaten kami rito, mga resource person. Pero ganito po ang ginagawa sa amin. Hindi kami binibigyan ng kalayaan makapagpahayag. Puta. Lahat yan, kanya-kanyan. Yung mga camera ng mga press. Puta, sasabog yan. May magpapasimuno po nun ng pagsasalita na nawawalan kami, tinatanggalan kami sa harap ninyong lahat. Tinanggalan kami ng karapatang magpahayag. Pinatawag kami pero ayaw kaming pagsalitain. Kanya-kanya yan ng mga dakdak yun. Pucha, kanya-kanyang kuha yung mga GMA7, ABS-CBN. Ganun talaga yun. Yung mga pangyayari nasa utak. Kami nga, nakakagawa nga kami ng instant rally. Sabi ko, anong gagawin natin dito? Anong oras ba magsisimula yung mga vigil doon? Gabi pa raw. Gabi pa? Hanap kayo ng megaphone. Mag-start na tayo na rally. Nakakagawa nga kami ng instant rally doon pa. Utan, daming camera nun. Hindi po kami, no? Hindi po kami katulad ng mga inimbestigahan nyo na nagpipigil lang ng galit, walang masabi. Ang mga vlogger po, dakdakero. Dakdakero, dakdakera po kami. Remote Geek, thank you very much sa 125. Happy New Year, Boss Buds. Meron pa yata rito. Lulu, thanks for the info, Sir Buds. Nakaabot din ngayon ang live mo. Ayan.
Yan lang po ang ating topic. So, ibig sabihin mga kapatid, talagang ano 'to 'no, yan na, lantaran na ng baraha. Yung NSC reorganization, alam niyo na yan 'no? Alangan namang kasama nga naman si VP Sara, siya yung topic dun. Ang topic nila dun 'pag nag-meeting sila, papaano nating mapipigilan yung galit nitong kasi i-impeach nila, 'di ba? Anticipated na nila magagalit, eh. Papaano nila mapipigilan yung galit ng mga supporter ng mga Duterte ngayong ini-impeach si VP Sara?